Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Saan nga ba pupunta si dating presidential spokesman Harry Roque ngayong wala na siyang passport? Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Ed Ligao. Bok, nakapanem niyo sa programang Storycon sa Attorney Roque. Ano bang detalye nang hindi niya natuloy na biyahe papuntang Austria? Okay, Jiggy, pag-usapan muna natin kung bakit sa kailangan pumunta ng Austria. As it turns out... Ang sabi ni Harry Roque, hindi daw po siya nahuli. Okay? Pero ang hamon po natin ngayon kay Harry Roque, kung talagang hindi ka nahuli, bakit hindi ka mag-live sa Facebook mo? Ha? Hindi yung mag-upload ka lang. Walang ganun. Mag-live ka. Oh, yun yung panawagan natin, di ba? Oh, tuloy. Mali pala yung bansang pinag-applyan ni Harry Roque ng kanyang political asylum. Tatandaan natin, nag-apply siya ng political asylum sa bansang The Netherlands. Pero if you follow down the Dublin regulations, kailangan ka mag-apply sa bansa where you got your visa or country of issuance ng visa, hindi sa country of first entry. Eh ang problema, pumasok siya ng Netherlands nung Marso at akala niya doon na siya mag-apply ng kanyang political asylum. Si Harry Roque po, matalino po ito sa kabubuhan. Matalino po ito pag kasamaan yung kanyang ginagawa. Ang problema dyan sa mga anak ni Digong, hindi talagang makakapagligtas ng buhay sila. Kasi puro may tato. Parang mga sanggano, bawal mag-donate ng dugo pag may tato. Sabi ni Antonio Bautista. Ganun po ba yun? Pag may tato ka, bawal ka mag-donate ng dugo. Ngayon ko lang nalaman yan. Pero, yun nga, may tato. Diba? So, bawal is bawal. Hindi pala ganon. So, as it turns out, hindi raw, ayon sa kanya, hindi raw rejected ang kanyang asylum application. It was only being transferred jurisdiction from Netherlands to Austria. Yan ang kanyang country of visa issuance. Ngayon, dun sa tanong na kung bakit pinababa siya sa aeroplano kasi he was supposed to be flying to Austria for the processing of his asylum. Ang sabi ni Harry kasi napag-alaman ng piloto at ng immigration officers doon na meron siyang medical certificate stating that he is not eligible to fly. So, dahilan. Maniwala kayo? Maniwala kayo dyan, pakinggan nyo. Ang sabi ni Harry kasi napag-alaman ng piloto at ng immigration officers doon na meron siyang medical certificate stating that he is not eligible to fly because of his health condition. Nagpa-opera daw si Harry Roque kamakailan. So, dahilan opera, sakit-sakit na yan. Lumang gasgas na yan. Lumang tugtugin na yan, Harry Roque. Nakakahiya kayo, bugok. Balita na kayo sa buong mundo. Pinapahiya nyo mga Pilipino tapos puro ka Duterte pa rin, tato pa talaga pinagsasabi mo. Dahil bubo ka, Jesus Agustin kasama yung hampas lupa mong nanay at tatay, bobo, kasama ka dun. Kaya, imbis magre-relax ako bukas, sisigaw na naman ako ng Duterte, babanatan ko na naman yung mga idol mo. Kasi diyan ka pala nasasaktan at natutuwa ako dyan. Diyan ka pala nasasaktan Diyan ka pala nasasaktan lalo tuloy akong ginaganahan. So bigyan siya ng option. Would you want to fly pa rin or would you rather not? So sabi ni Harry, sige, hindi na ako lilipad. I will deplane and let's see from there. So andyan siya ngayon, in a state of limbo, hindi malaman kung ano mangyayari sa kanya ngayon. Naghihintay siya ng word kung ano ang next steps. In the meantime, andyan siya ngayon pa rin sa Netherlands. Diyan ka lang, Harry Roque, para malay mo, sunduin ka na lang dyan. Huwag ka na mag-travel sa ibang bansa. Pero ang tanong dito, bakit kaya ayaw ni Harry Roque? Bakit kaya ayaw ni Harry Roque na na naka-live kasi ako, wait lang tatawag ako mamaya. Wait lang mga. Okay, so tuloy natin ito mga pre. Pasensya na may tumawag lang po tuloy. At Bok, nung Marso pa nasabi ni Atty. Roque na meron na siyang asylum application sa The Netherlands, bakit ngayon lang ito na-refer ng The Netherlands sa Austria?
Well, Jiggy, that was our very same question to Harry Roque. Kasi Marso pa siya nasa Netherlands at pagkatagal-tagal nandun at very high profile siya doon. Tapos biglang pinapalipad siya ng Austria na parang biglang may nagising na sinabing dapat hindi ka nag-apply dito, dapat doon ka nag-apply sa Vienna, kabilang bansa. Ang paliwanag ni Harry Roque is sadyang mabagal daw sa Europa. I don't know how believable that is, pero that is what Harry was Kala ko sipi ko. saying. On the other hand, kasi you might also look at it this way. It also works in Harry Roque's favor that he is still in the Netherlands and he has not been able to fly to Austria. Kasi meron daw cut-off na December 10 or 6 months after he applied for asylum sa Netherlands. If by December 10 hindi siya mapalipad to Austria, then the Netherlands will have to process his asylum application itself, hindi na ang Austria. And that might work in Harry's favor kasi I suppose ang preference ni Harry is for him to be in the Netherlands where he is closer to dating Pangulong Duterte na nandiyan ngayon sa The Hague. So it might work in his favor if by some hint of luck hindi ma-process ang kanyang paglipad to Austria by December 10. At ngayong kanselado na yung kanyang passport, ano ang plano ni Attorney Roque? Plano ba siyang i-apela ito? Well, ito yun according to Harry Roque, walang epekto ang pagcancel ng kanyang passport ng Philippine government. It is immaterial ayon sa kanya whether or not he even has a passport. According to Harry, as per asylum law, you do not even need to have a passport or a visa for you to be able to apply for political asylum in any European country. Now, with that in mind, kahit cancelan mo daw yung passport niya, hindi siya ma-deport basta-basta dahil meron na siyang pending application for asylum. So, regardless daw, passport or no passport, he will have to stay until matapos yung proseso. At the same time, let me just add this. According to Harry Roque, since he applied for asylum sa Netherlands, he has had to surrender his passport, his Philippine passport, and his driver's license. So in fact, he has no travel documents except what is given to him by the Netherlands. So in a way, you might even say that at this point he's undocumented in the regular sense of the word. So kaya nga, sabi nga niya, it's immaterial at this point. At itong red list, kung saan pag na-aprobahan ay maaari siyang ipareso, ano pananaw dito ni Attorney Roque? Well, sabi ni Harry, kumpiyansa siya na walang pupuntahan tong red notice na ina-apply ng Philippine government with the Interpol. Kasi to begin with, sabi nga naman niya, the red notice is not... Siyempre, alam nga namang sabihin mo sa publiko na kinakabahan ako dahil may ina-apply yung Pilipinas na red notice, no? So, parang parang mapapahiya siya doon. So, gagawa ng paraan para mag-feeling malakas. Ako si Harry Roque, malakas ako, kampante pa rin ako, walang mangyayari dyan. Ganun talaga. Ganun po yung gawain ng mga lawyer, ang palakasin ang inyong mga loob. O, di ba? A warrant of arrest that is being issued by either the Interpol or by the country where he is right now. It's only a request for cooperation and coordination by the Interpol for the host country to conduct the arrest. In other words, as far as Harry is concerned, hanggat meron siyang asylum application doon sa host country, hindi siya gagalawin kahit meron siyang red notice coming from Interpol. That is his point of view. But anyway, we have a soundbite from Harry Roque, so take a listen. Kasi puro disinformation naman ng gobyerno tungkol dyan sa red notice alert. They make it appear na parang it's an international warrant of arrest. So to me, that has no effect. Maraming salamat, Bok. Ed Linggao, live mula So, yun mga pre, no? Yun lang naman yung sinabi ni Harry Roque, yung pinalakas niya lang yung sarili niya. Kahit alam niya sa sarili niya na medyo tagilid na talaga siya. At inahabol na po siya ng gobyerno ng Pilipinas. Diba? Alam mo, hindi ko rin maintindihan dito kay Harry Roque. Kung hindi ka guilty, bakit ka tumatakas? Bakit ka umiiwas sa gobyerno ng Pilipinas? Wala bang hustisya dito sa Pilipinas? Sa bagay, sabi mo walang hustisya. Pero, nandyan pala sa dahig yung hustisya . Bakit nyo pa ibabalik si Digong sa Pilipinas? May hustisya naman pala dyan. Dyan na lang si Digong, litisin. Diba? Pag kay Digong, may hustisya sa Pilipinas. Pag kay Harry Roque, wala. Anong tawag doon? Ang tawag po doon ay katangahan. Diba? Diba? Pag kay Harry Roque, walang hustisya sa Pilipinas. Pag kay Digong, meron. Bobo talaga tong baklang ito. Bading ka talaga. Hindi ka guding, bading ka. Bading. So, ayan mga pre, bago tayo mag-move sa next topic natin, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe mga pre, para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. May TikTok, may Facebook po tayo dyan, and sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. And syempre mga pre, may TikTok tayo dyan, may Facebook, kaya sana po inyong i-follow yung ating mga TikTok, Facebook, YouTube, diba? Para dyan po tayo magkita-kita. Okay, next topic po tayo.